Kaugnay po ng pagsasama-sama ng mga kardinal mula sa iba't ibang bansa para sa nakatakdang libing ng yumaong Pope Francis, kausapin po natin si Catholic Media Network President at CBCP Director for Broadcast, Father Francis Lucas. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga Opo. sa inyong lahat ng tagapanood at tagapakinig. Yes, Father, ano nga ho ba yung aasahan natin sa mga susunod na araw, lalo't nakatakda na nga ho ang libing kay Pope Francis sa Sabado? Yung mangyayari ngayon na ay mula sa Santa Marta, no, yung kanyang tirahan ay ililipat siya sa St. Peter's Square. Doon na magsisimula yung wake, yung pwede nang tingnan ng maraming tao ang kanyang bangkay. So magkakaroon ng mga misa pa rin sa buong daigdig. Patuloy din na ating pagpupuri sa kanya, pasasalamat sa kanyang ginawa. Ngunit pagkatapos doon, sa 26 sa Sabado, doon gagawin yung funeral. I see. Pag-decide na ang mga kardinal kasama yung Carmelengo na yun ang date na magiging funeral. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy yung mga misa noon hanggang sa tawag na Vindiales. Sunod-sunod yun na patuloy rin ang pagpapasalamat sa Diyos at ang pagpanalangin natin ang kaluluwa niya makasama na sa kanyang ama sa tunay niyang tirahan. I see. So yan ang development. Pero after siguro 20 days mula siya namatay, intention na magsimula na yung conclave. I see. Okay. May 3 kardinal po ng Pilipinas ang kalahok sa conclave, no, nabanggit nyo. At ano ho kaya yung pinakamalaking konsiderasyon ng mga kardinal sa gagawin nilang pagboto, yung sa conclave? Ang nagulat nga ako, hindi ba kanya-kanyang kanya-kanyang analysis at kanya-kanyang prediction. Nagulat ako si Cardinal Tagle, obvious. Number 1 yan, nung pang panahon na ma-elect si Pope Francis. Ngayon, dahil matagal na siya dyan, nakasama niya si Pope Francis, tumaas yung kanyang category to win. Pero nakasama, iba-iba kasi, meron top 20, top 12, top 5, at iba-ibang pangalan din. Halimbawa yung mga cardinal sa Africa, parang 3 yun eh. Yung iba, isa lang, yung isa, 2 sinasabi. Pero nakasama si Cardinal Ambo David. Sabi ko, ay bago-bagong kardinal. Na pwede rin daw siya. Okay. Yung pangatlong kardinal, yung Archbishop of Manila, parang hindi siya nakasama doon. Ngayon, ang sagot sa tanong mo, anong gagawin nila? Hindi lang sila, kung hindi yung buong mga kardinal magmi-meeting dyan eh. Meron silang parang conference. Wala namang talaga mga topic, kundi yung mga decision lang na gagawin sa pangunguna ng Carmelengo, yung Chamberlain, na ano ang sitwasyon ng daigdig ngayon. Pampolitika, pang-sosyal, economics. Tapos, pag-usapan din nila, sino baga sa palagay nila ang karapat-dapat sa tulong ng Espiritu Santo ang pwedeng i-elect nila. Hindi ang mananalo kasi kanya-kanyang election yon. At wala diyang partido, wala diyang magbibigay ng mga brochure, iboto niyo ako. Wala mga ganon. Bawal yun. Yes. So, tahimik lang, bulong-bulungan lang. I see. At ang nila lahat yan, ano ang nangyayari sa daigdig at sa buong simbahang Katoliko. And then, at saka nila ipapaubaya sa Espiritu Santo na gabayan. Alright. Naku, napakalayo pala nung gagawing pagboto doon sa conclave sa ating gaganaping eleksyon dito, no, kung tutuusin. Kaya pagdasal na lang ho natin, maging maayos din tayo dito, no, sa ating pagboto. Maraming pong salamat sa inyo pong oras, Father Francis Lucas. Thank you. God bless you all. God bless din po.